yun. Pastor, we have... Tundugan na ha. Dun eh. Saya daw checking daw sa ibang saya daw checking daw. Ay! So, okay na tayo? Tundugan na natin ay gamay ha. Tundugan na natin. Tundugan na natin. Nasiwag na. Pastor na talaga siya. Aliga. General. Dali ka ha? Ha? Pili ka ba? Dito eh. Dito mo lang ka kaya walang harap dito eh. Kanta siya after. Actually, wala siya. Ano yung bandali? Sige. Sige, sa teatro mo na o kanaabog na tayo? After sa sige. Yan ang naka-invitation.
Butag kanatong tanan. Dalaygon ang Dios sa iyang gihatag nga adlaw alang kanato sa atong pagsimba niini nga ikatulong nga Domingo sa September sa Christian Education Month o karon dinhi sa UCCP Crossroads Domingo alang sa atong mga kabatanunan or Youth Sunday. Kung sa atong welcome again ang mga young people na nakakaroon members sa Christian Youth Fellowship. Atong pagtindogon sila. Yes, kauban sa atong teacher, Rafael, ang atong mga leaders, mailhan nato sila kay naman sila pangutana, who you say I am. Wala nato sila dyan. Sa atong palakpakan ang Ginoo, sa kaayo sa ministry, especially sa mga batanon. Thank you very much. Atong i-welcome sa niining buntag ang tagsa-tagsa nga niya karon, especially mga first-timers. Atong abi-abihon si Princess Lucy Phyllis Coso from Bago Shero. Asa man si Princess? Yes. Kauban sa iyang friend si Juno. Juno dong. Welcome dong again. Atong manindog ta atong abi-abihon ang tagsa-tagsa diya sa gugma o kalinaw sa Ginoo. There's a welcome here. Dalaygon ang Dios. Karon nga Domingo, sama sa atong giingon, Domingo alang sa mga kabatanunan, busa sila ang mangulo sa atong pagsimba sa tibuok adlaw, uban sa pamalandong og sa tema, Who You Say I Am. Ang mensahe pinaagi sa pulong o pinaagi sa usa ka skit or dula, no, atong makita karon. So ang atong mga awit, mga bibo, karon bibo. Joy to the world nga pamaagi sa pag-awit kay sila man ang mangulo. Pero karon naman pod ni nagsarang ning mag-joy to the world ta. So ang tanang mga pahibalo nasulat man diha sa atong chimes, no? Pahibalo alang sa atong mga batanon sa tibuok semana nga mga activities. Naay nahanay, no, nga mga activities sugad karon hantod sunod sa hantod Sabado. So katong mga CYF dinhi nga buot mo appeal sa tibuok semana, please contact Kuya Enrico. Palihog tindog kuya. Kay katong mga young people diha nga wala na appeal sa grupo, pwede mo contact sa iya para maka-appeal mo. Labi na sa Sabado kay dunay adtuan nga usa ka lugar nga dunay unsa man ni outing, no, outing fellowship sa mga batanon. Kani man jud ang pinaka-importante sa tanan, ang outing.
Kana jud ang pinaka-importante sa mga youth. Kanya na ay chicken, okay na gay na. Yes. Pahibalo sa council officers and members sa sunod Domingo, September 22, ang atong second regular council meeting human sa pagsimba sa alas 10. Ang mga schedule sa sunod Domingo, 22, the List Coin Fellowship Sunday, ang CWA Mangulo niini, ug sa 29, ikalimang Domingo, Paaralang Pag-asa Sunday. Niaging Domingo, wala ang mga kalalakinan, lakip ang inyong pastor, kay dito man lagi kami naka-appeal sa 121 anniversary sa UCCP Tacloban. Og na ay pipila ka mga pictures diha, og na post naman po ang uban dito sa Facebook. Paki-like na lang ninyo. Salamat sa nag-prayer, salamat sa suporta. Kay dili lalim ang biyahe namo. 25 ka oras nga biyahe. Kanya 23 ka oras pagbalik. Pero dalaygon ang Dios sa malipayon nga pagdawat dito ug sa malampuson nga buluhaton. Salamat po kita sa makahuluganon kaayo malipayon nga pagsaulog last Sunday sa pagsaulog sa Children's Sunday. Atong palakpakan ang Ginoo sa iyang kaayo sa atong kinabuhi ug pagpasalamat sa leadership ni Teacher Ann and Teacher June Sabay. Teacher Ann Mangawil Pilayo, Teacher June Sabay sa Kabibo last Sunday dinhi. I believe nga nabibuhan tanan labi na ang mga ginikanan. Ug padayon ang practices karong September 21 ug 28 in preparation sa Paaralang Pag-asa Sunday o Kids Choir presentation sa 29 pohon. Pahibalos alang sa SMDC Ministerial Scholarship Foundation Incorporated or SMSFI sa 25th Annual General Assembly himuon karong Sabado, September 21, 1 p.m. sa Procolo Rodriguez Chapel sa Madapo. Ang schedule sa youth na apod na sulat diha as we have mentioned, na pinaka-importante niini, importante man tanan, ay movie night sa 17, midweek service sa 18, podcast sa 19, youth jam sa Biyernes, and 21 sa Sabado ang youth day out. So tanan nga youth, supposedly 12 to 25 or 30 years old, you are all invited. So if you are not part of this organization, siguro kaya wala mo ka-appeal sa CYF organization. But if that is your age bracket, appeal gihapon mo. So please come and join the celebration diha. Ang UCM adunay meeting. Ang UCM no, adunay meeting karong hapon. Dito sa dance room after sa 10 o'clock service. So ngano, mag-dance na ni sila? Okay, sa dance room man. Sumangandam ni kay naaman po UCM Sunday sa ka-third Sunday sa October. Kani exciting ni. Kaya ang mga UCM naguna-una nag-dance. Hallelujah. Ang pipila ka mga ang equipping, no? Ang CWA aduna sa meeting karon human sa 10 o'clock service dito sa Shechem in preparation sa CWA Sunday and also List Coins Fellowship Sunday. Ang buluhaton alang sa equipping classes nagapadayon. And very important, ang atong communicants class sugod na. Sugod na gahapon o karong hapon alauna dinhi sa simbahan. So katong atong mga bata nag-edad og 12 anyos o pataas, wala pa nakaagi sa communicants membership class. I-appeal na ninyo karon dinhi. Ang pagtapos niini mahitabo sa Sabado before sa anniversary sa October ug bunyag dito unya i-present sila sa anniversary Sunday sa last Sunday sa October. So far 5 murag 5 pa lang ang nagpalista ang ni-appeal. So inaot madugangan pa ni katong mga anak nato nga makalambigit sila. Pasalamat ta sa flower offerings na gidugang sa atong flower
decor karon nga buntag gikan sa pamilya Salvania sa birthday ni Ma'am Thelma Jean Salvania karong September 18. Usab na last week gihimo dinhi sa simbahan ang leadership before that ang atong pag-ampo alang sa pamilya Bernardino sa kamatayon ni Mr. Marcelino Bernardino niadtong September 10. Si Mr. Bernardino ang bana ni Mrs. Cora Bernardino kanhin natong CWA President. Gahapon ang lubong sa Davao Memorial Park. So wala na siya naabtan og another Sunday for announcement. Na ay mga CWA leaders nga tuwa didto ang atong mga siyaf o ang atong bulawanon panunawit. Ato sad nga iampo ang pamilya Cabarles sa kamatayon ni Mr. Pilumino Cabarles. Atong September 12 ang amahan sa atong kanhing CYF President si Teacher Ellen. Kapadayon pa ang mga serbisyo niini ug ang lubong karong September 19. Usab atong pag-ampo sa Palma family sa kamatayon sa papa ni Toto Palma dito sa Antipas. Na schedule sa pagdua usab dito pohon karong simana. Ginoo magauban sa padayon nga mga pag-ampo sa panginahanglan sa atong mga kaigsuonan. Gihimo usab last week ang leadership toolbox training 1.0 for pastors. Sa tibuok na Davao City dunay gipili nga mga 40 ka mga pastors na appeal sa special nga training gihimo dinhi nga libre kauban si Mr. Jeff Manghilot usa ka consultant on leadership og nindot nga resource speaker og facilitator. Unfortunately para sa mga pastors na siya. Og salamat sa mga nakatambong niini bisan kita lisod tagtambong tungod sa schedules. Atong padayon nga iampo ang tanan nga mga kaigsuonan na kinahanglan sa mga pag-ampo. Ilabi na si Jonathan Lawas nga naa sa ICU karon. Atong iampo ang kalig-on sa Ginoo. Happy birthday and happy wedding anniversary kaninyong tanan nga mga celebrators karong simanaha kung naa mo dinhi palihog sa pagtindog alang sa atong pag-awit. Once again the time is here. What a loving gift from Jesus has given you one more year. Happy time, your birthday. Time is here. What a loving gift from Jesus. He's given you one more year. As the years go by, sweeter as the years go. Ma'am, yes, Doctor Ronnie. Further deeper, Jesus' love is sweeter. Sweeter as the years go by. Happy birthday, happy wedding anniversary, Mr. and Mrs. Asa mga Lindo ba to? Attorney and doktora. Happy wedding anniversary. God bless you. Mutas pangalan. Ang Ginoo magapanalangin kanato sa tanan nga kaayo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Dili nato kalimtan ang offering para sa mga kabatanunan na ay mga nasingit diha nga mga envelope palihog sa pag-appeal sa special offering unya karong pagsimba nato dalaygon ang Dios. Ginaawhag na ko ang tanan sa pagpanindog alang sa tawag sa pagsimba.
Ipataas ang mga ganghaan sa imong kalag, ablihi ang sirado nga mga pultahan sa imong hunahuna. Ang Dios sa dili maihap nga mga panon, kini mao ang hari sa himaya. Dalaygon ng Dios o amahan sa atong Ginoong Hesukristo. Kinsa diha kang Kristo, nagpanalangin kanato sa matag espirituhanong panalangin nga naa sa tibuok panahon ug luna. Mao kini ang atong Dios, maghiusa kita sa pagsimba kaniya. Mayong buntag sa atong tanan, mayong buntag. Happy Youth Sunday karong adlaw atong i-celebrate ang kamayuhan sa atong buhi nga Dios. Amen. Amen. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love. Let us spread. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has spread. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. I'll praise in the valley. Praise on the mountain. I'll praise you forever, O Lord. I'll praise when I'm sure. I'll praise when I'm doubting. I'll praise when outnumbered. Praise when surrounded. 'Cause praise is the waters my enemies drowning. As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I'll praise when I feel it. I'll
praise when I don't. I'll praise 'cause I know you're still in control. 'Cause my praise is a weapon, it's more than a sound. My praise is a shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. I'll praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I'll praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How can I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Mag-aampo kita. Maluluyon nga Dios, miduol kami kanimo, uban ang pagdayig o pagpasalamat. Diha kang Hesukristo, gipuno mo kami sa imong pagkamaayo. Sa wala pa buhata ang kalibutan. Nakaila ka kanamo, uban sa imong dakong gugma. Imo kaming gisakop, ingon nga imong mga anak. O gitubos mo kami, pinaagi sa dugo ni Kristo. Labaw pa niini, gihimo mo kaming imong manunod, o gipadala mo kanamo ang imong balaang espiritu. Agig pagmatuod o timaan sa imong gugma. Gidayeg ka kanamo o Ginoo. Ablihi ang among kasing-kasing o hunahuna sa imong presensya. Hinaot ngang among pagsimba karong adlaw, magdala kanimo og dungog og himaya. Kay ikaw lamang ang takos sa among pagdayeg. Kini ang among pag-ampo, pinaagi sa pag-ampo ni Hesukristo nga nagaingon, Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot kanamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Og dili mo kami tugyan sa mga panulay, hinunua, luwasa kami sa daotan, kay imo man ang gingharian, ang gahom, ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Amen.
Tingalihog manglingkod. Atong andamon, atong tagsa-tagsa, kakasing-kasing ug hunahuna diha sa atong pagtuol sa atong gamhanan nga Dios. Ang gugma sa Dios gibubo sa atong mga kasing-kasing, pinaagi sa gasa sa Espiritu Santo. Ang pamatuod sa talagsaong gugma sa Dios mao kini. Samtang kita mga makasasala pa, si Kristo namatay alang kanato. Tungod kay kita adunay pagtuo kaniya, mangahas kita sa pagduol sa atong Ginoo nga may pagsalig. Masaligon sa grasya sa Dios, isugid nato ang atong mga sala at tubangan kaniya ug sa usag-usa pinaagi sa atong pag-awit sa awit sa pagsugid. Mga igsuon, paminawa ang maayong balita. Si Kristo namatay alang kanato. Si Kristo nabanhaw alang kanato. Si Kristo naghari sa gahom alang kanato. Si Kristo nagampo alang kanato. Bisan kinsa nga anaa kang Kristo, bago nang binuhat. Ang daan nga kinabuhi wala na, nagsugod ang usa ka bag-ong kinabuhi. Atong tuuhan kining maayong balita sa Ebanghelyo. Diha kang Kristo, kitang tanan gipasaylo na. Salamat sa Dios. Amen. I've been set free, my God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. Magampo kita, mahigugmaon og langit ngong amahan, midol kami kanimo karon nga adunay mapaubsanon nga kasing-kasing ug bukas nga hunahuna. Gidawat ka namo isip among Ginoo ug manluluwas, magbubuhat sa tanang butang, manunubos sa katawhan. Labaw ka namong tanan. Isip usa ka batan-on ni ining kinabuhian nga puno sa temptasyon ug gilibutan sa mga sala. Nangayo kami sa imong kapasayloan sa tanan namong mga kasaypanan. Usahay mabutaan kami sa gitanyag sa kalibutan nga nakalimot mi nga diha ra nimo ang tungod tinuod nga kalipay o katagbawan. Tabangi kami sa pagkinabuhi nga nahiuyon sa imong kapubuton. Tabangi kami imong mga anak sa paglakaw sa hustong dalan aron makita sa tanan kung unsa ka kamaayo sa among kinabuhi. Daghan kaayo ang angay pasalamatan sa kinabuhi Ginoo. Nagpasalamat kami tungod kay gipukaw mo kami matag adlaw.
Naghatag ka namo og gigayon nga mahimong masama kanimo. Nagpasalamat kami kanimo Ginoo sa gasa sa pamilya, mga higala sa imong bala anong pag-antiman na matag adlaw. Salamat sa pagpalayo ka na luyo ka namo sa paghatag ka namo og kusog nga makapadayon bisan pa sa mga panginahanglan sa kinabuhi, sa eskwelahan, sa panimalay ug bisan sa pag-atubang sa personal nga mga hagit. Kami nag-ampo alang sa imong kaalam ug kahibalo sa among adlaw-adlaw nga kinabuhi. Labi na isip usa ka batan-on kami anaa pa sa proseso sa pagtubo o pagsuhid sa kinabuhi. Tabangi kami nga ibutang ka sa sentro sa among kinabuhi ug wala nilain pa. Ako nag-ampo alang sa mga kabatan-onan niini nga simbahan nga motubo pa diha kanimo. Liguna ang ilang relasyon kanimo ug mahimong kahayag ni ining kalibutan aron ang tanan makakita kung kinsa ka. Kiampo sad nako ang mga kabatan-unan nga wala diri tungod naay mga pisikal na mga pagbati. Ikapi sila ug ayuhi sila sa imong gamhanang mga kamot ug paghupay sa mga panimalay nga naa sa kagul-anan. Nag-ampo usab ako alang sa atong lokal, national ug international na mga leader. Hatagan mo sila og kaalam ug kahibalo sa matag desisyon nga ilang gihimo. Hinaot punon mo sila og kaluoy sama kanimo aron maglungtad ang imong kalinaw ni ining kalibutan. Ginoo, sa among pagsaulog sa Domingo sa Kabatan-unan, nag-ampo ako nga pinaagi sa Kabatan-unan makita sa tanan kung giunsa mo kami paghimo nga instrumento sa pagpakaylap sa imong pulong. Ginoo, wala kami kung wala ka. Ambong kiampo kini sa gamhanang ngalan ni Jesus, among Ginoo ug manluluwas. Amen. Pleasant good morning to everyone. Today I am here to share the CYF's recent accomplishment and future activities. Our goal has always been to inspire young people to grow spiritually, discover their talents, and build a strong community of faith. Here are the highlights of the CYF past events and what we're looking forward to. Our first major accomplishment is the youth reception, which in this event we welcome new CYF members into the SMART ministry, giving them an opportunity to learn and to discover the different ministries that are available in our CYF ministries. We also had a dance ministry workshop which helped young people develop their dancing skills and also provided a way to express their faith through movement. In the art ministry, the CYF showcases their artistic talents and created inspiring works that were not only beautiful but deeply meaningful. In tech workshop, for those young people who are interested in the technical side of things, they were taught basic tech skills such as managing multimedia presentation. We also have a Camp Devoir. So for many, Camp Devoir was the highlight of the year because it was a wonderful experience to the youth that brought up spiritual growth, fellowship, and fun activities. We also had Sports Fest. This event encourages youth to participate in physical activity sports, including badminton, basketball, and volleyball. The Youth Sports Fest was not only about physical activity, but also about fellowship. And lastly, the musical clinic, where young people with a passion for music came together, which helped them develop their skills in singing, playing instruments, and even leading worship. Now let me talk about the future activities of CYF ministry. The first one is the House Fellowship, which we are planning House Fellowship, where small groups will gather in homes for Bible study, prayer, and fellowship.
The second one is the Bahay Pag-asa outreach. We will also engage in outreach activity through the Bahay Pag-asa program, which is a great opportunity for us youth to serve others, especially those in need. Lastly, we are looking forward to the camps of CDC and SMDC, which these camps will continue to build on the spiritual and personal development of our youth. We are truly grateful for what has been accomplished through the CYF ministry and to look forward to the upcoming activities that will strengthen the faith of our youth. Let us continue to support, pray, and encourage young people as they grow in their journey of faith. Thank you, Solid Ogrot. Palihog sa pagtindog para sa pagbasa sa banal na kasulatan. Ang pagbasa sa banal na kasulatan dinhi makita sa Efeso kapitulo 1 bersikulo 3 hangtod 14 na niingon: Magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanong gasa sa langit diha sa atong pagkayusa kang Kristo. Daan ang gitakda sa Dios nga imuon kitang iyang mga anak, pinagi kang Hesukristo. Mao kini ang iyang kagustuhan. Kay gilukat kita pinaagi sa dugo ni Kristo, sa ato pa napasaylo na ang atong mga sala, pagkadako gayud sa grasya sa Dios. Ipadayag sa Dios kanato ang tinagong laraw nga iya nang gibutan, nga tumanon pinaagi ni Kristo. Ang tanang butang gibuhat sumala sa laraw o pagbuot sa Dios. Ug diha kang Kristo, gipili kami sa Dios aron mahimong iyang katawhan sumala sa iyang tuyo, sugad pa sa sinugdan. Ug mausab kini ang midangat kaninyo sa pagdungog ninyo sa muntuod nga mensahe sa maayong balita nga nagahatag kaninyo kaluwasan. Mituo kamo kang Kristo. Busa gipatikan kamo sa Dios pinaagi sa paghatag kaninyo sa Espiritu Santo nga iyang gisaad, timaan nga kamo iya na. Ang ikaduhang pagbasa sa banal na kasulatan dinhi makita sa unang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 12 na ningon, ayaw itugot nga tamayon ka tungod sa imong pagabatanon. Himuay no ng imong kaugalingon nga panig-ingnan sa mga magtotoo, pinaagi sa imong pagpanulti, sa batasan, sa gugma, sa pagtuo, o sa kaputli. Dinhi mao man ang pagbasa sa banal na kasulatan, dagunta ang Ginoo, palihog sa pag-ingkod.
Salamat Youth Choir. Ang mensahe karon nga buntag ipadayag pinaagi sa pulong ug pinaagi sa usa ka skit. Ang muhatag sa mensahe si Rafael Gabinete Jr., usa ka member sa UCCP Alegria, Surigao del Sur. Naa siya dinhi ingon nga atong associate members kay siya estudyante second year college sa DMMA sa Bachelor of Science in Marine Transportation. So, kita nato siya pirmi dinhi. So, 2 years ago nga naapod ko diri. Tibo kay siya nga nag-appeal sa atong midweek service o karon magapangulo sa atong pamalandong. Atong i-welcome sa atong pulpito si Rafael. Mayong buntag. Apan karon mao kini ang giingon sa Ginoo, nga mao'y nabuhat kanimo o Jacob, ug nag-umol kanimo o Israel. Ayaw kahadlok kay gilukat ko na ikaw. Gipili ko ikaw ug ako kung ikaw o ako ana. Isaiah kapitulo 43 bersikulo 1. Ikaw ba usa sa mga nakibisog sa mga level? O basin human sa daghang mga butang nga imong gihimo aron malipay ang uban? Nakaabot ka sa konklusyon nga dili gyud ka kay balo kung kinsa ka. Hi, mayong buntag ug malipayong Youth Sunday. Ako tuod si Rafael R. Gabinete Jr. o ganiya ko aron maghatag og mensahe nga hinaot makapaabri sa atong hunahuna og masentro atong mga mata ngadto kang Hesus. Sa milabay nga 3 ka bulan, ang CYF nagtuon bahin sa pagdayeg ug sa pag-revive sa atong espiritual na kahimtang. Unsa pa nga paagi ang mas maayo sa pag-revive sa atong espiritual na kahimtang kaysa pagdiskubre sa atong tinuod nga identidad ug pagpangita sa atong kapalaran. Gihangyo ko ikaw, kita, nga mag-uban nako sa kini nga pagbiyahe, samtang mangitat ta og tubag sa pulong nga dili mawala. Ang kalibutan nga atong gipuy-an hilig sa pagbutang og mga level sa tanang butang. Labi na ko ang mga tao nga sa imong palibot nato makabenepisyo gikan sa mga butang nga atong mahatag o buhaton. Kumayo ka sa pagtuon, tanawon ka sa mga tao nga estudyoso o malamon. Kumayo ka sa sports, ikaw ang atleta. Kumayo ka sa mga sining, ikaw ang gilibel nga artist. Kumayo ka sa pag-ampo o sa pag-memorize sa mga bersikulo sa Biblia, mahimo kang itawag sa imong mga kauban nga balaan. Kining tanan mga level nga gibutang sa atong kaugalingon, dili gyud makuha ang tibuok natong pagkatao. Sa kamatuoran, ang mga tao nagahatag ra og level base sa mga butang nga ilang naibaw-an bahin nato. Apan, unsa may tabo kung dili na nato ganahan sa pagduon. Kung dili na nato mahimo ang atong sports o makabuhat og bag-ong mga sining. Unsa na kita? Unsa kita sa atong kaugalingon? Ang sama sa kasanitian na itabo sa usa sa mga unang hari sa Israel, si Haring Saul. Si Haring Saul gipili sa Dios sa sinugdanan tungod kay ang mga tao sa Israel nangayo og adunay hari nga maghari kanila aron ipakita ang gahom sa ubang mga nasod. Apan sa paglabay sa panahon, si Haring Saul gipahawa sa Dios. Kini tungod kay si Saul mas nagtagad sa pagtan-aw sa iyang hukbo kaysa plano sa Dios para kaniya. Siya misupak sa atubangan sa publiko sa mga sugo sa Dios aron lang sa pagdawat sa pag-ila sa iyang kaugalingon mga tao ug kini nakapasuko sa Dios. Unang Samuel kapitulo 13 bersikulo 1 hangtod 15 ug unang Samuel kapitulo 15 bersikulo 10 hangtod 34.
Mga inigugma kong mga kauban, sayo na kayo ang pag-angkon sa identidad nga gihatag sa atong kalibutan, labi na kung kita gihangop og dayeg. Apan, tungod kay ang kalibutan nag-usab-usab og limitado, unsa may tabo sa identidad nga ilang gihatag kanato? Pabungkag og walay kasiguruan? Ang resulta, nawad-an ta sa atong identidad og katuyuan sa kalibutan o kita na lang sa kahadlok sa umaabot. Mao nga dili nato ibase ang atong identidad sa kalibutan, apan kay Jesus lang tungod siya dili mohanaw. Ang kalibutan mamatay apan ang paggingharian sa Dios baghari hangtod sa kangturan. Sa dihang gihimo sa Dios ang kalibutan, gihimo niyang tao sumala sa iyang dagway na makita sa Genesis kapitulo 1 versikulo 27. Apan tungod sa sala nawagtan kini nga identidad ug napulihan sa identidad sa kalibutan. Kung ibutan nato ang paglaong o pagtuo kang Hesukristo ug sa buhat nga iyang gihimo sa krus, kini nga identidad gikan sa Dios may balik ug mahimong bag-o kanato. Ikaduhang Korinto kapitulo 5 versikulo 16 hangtod 21. Aron kita mahimong suga og asin sa kalibutan para sa pagdaig sa iyang himaya, pagdani sa mga tao, dili ngadto sa atong kaugalingon kundi ngadto sa usa nga nabanhaw gikan sa mga patay og napabilin sa usa ka walay sulod nga lubganan para sa atong kalawasan. Efeso kapitulo 2 versikulo 10. Mao kini kinsa kita kauban sa CYF. Ang atong identidad kinahanglan nakabase lang kay Hesukristo, kay dili siya mohunong. Usahay madistrakta sa unahuna sa pagkawala sa atong kaugalingon sa mga butang nga makabisi kanato, sama sa pagskwela, pagtuon, gugma, o bisan sa ministeryo. Kung mawala ang tanan, unsa na kita? Isip magtotoo, magtanaw kita sa krus, kay pinaagi kang Hesukristo, kita sigurado sa iyang gugma o kaluoy. Bisan unsa pa man ang mahitabo, mahimo nga matapos ang kalibutan apan kita luwas kay Hesukristo. Si Haring David, bisan pa sa iyang sayop, gilugway gihapon nga usa ka tawo nga may kasing-kasing nga mayugmaon sa Dios. Kay ang iyang identidad nakabase sa Dios o dili sa mga tao. Sa dihang gisaway siya sa iyang asawa tungod sa iyang pagsayaw sa tubangan sa Ginoo, samtang ang arka sa kasabutan nisulod sa siyudad sa David. Mingon si David kang Mikal, gihimo ko kini atubangan sa Ginoo nga nagpili kanako labaw sa imong amahan ug labaw sa tibok niyang banay, kay gihimo ako niyang hari sa tanang Israelita. Nga mao ang katawhan sa Ginoo, busa magdipay ako atubangan sa Ginoo. Kaduang Samuel kapitulo 6 versikulo 21. Busa mga higala, kung malimot ka sa imong identidad, hinundumi ang imong face. Base sa atong key verse sa Efeso kapitulo 1 versikulo 3 hangtod 14. Ang face kay nay kahulugan. Una, F. You are forgiven. Ang buhat ni Jesus sa krus naghatag og bayad sa atong mga sala. Siya nga labing taas nga sakripisyo. Ang Dios dili mo tan-aw kanimo, isip iyang kaaway, apan ikaw giputlos na sa pagkamatarong ni Jesus. Efeso kapitulo 1 versikulo 7. Hey, you are adopted to the family of God. Sa paghimaya ikaw karon kauban sa pagnunod ni Kristo ug adunay katungod sa pagdawat o mga panalangin gikan sa Dios Amahan. Sumala sa iyang kalipay o kabubuton sa pagdayeg sa iyang himaya nga iyang gihatag kanato sa usa nga iyang giugugma. Efeso kapitulo 1 versikulo 5 hangtod 6. See, you are chosen. Gipili ka aron buhaton ng iyang kabubuton dinhi sa kalibutan. Mao nga kita gitawag nga mahimong balaan ug walay sala sa iyang panan-aw. Adunay kitay katuyoan dinhi sa kalibutan ug mao ang pag-alagad, pagdayeg, pasidungog o pagdayeg sa Dios pinaagi sa atong una-una, mga pulong
ug mga lihok. Efeso Kapitulo 1, versikulo 4, 11 hangtod 12. You are equipped with the Holy Spirit. Ang Diyos ang naauban ka nato bisan asa kita moadto. Siya nag-iya ka nato sa pagbuhat sa kabubuton sa amahan pinaagi sa balaang Espiritu. O kung maabot na ang panahon, balik si Jesus, ang balaang Espiritu magpabilin nga atong ti mailhan sa pagsulod sa gingharian sa Diyos. Efeso Kapitulo 1, versikulo 13 hangtod 14. Sa atong kapalaran, kita mga kauban sa pagnunod ni Kristo. Isip mga anak nga gi-adaptar sa Dios. Kita usab magpundok sa pagnunod ni Jesus. Kita kalakip sa gingharian sa Dios hangtod sa kangturan. Ang atong pagdasig dinhi mga hinigugma kong CYF, mao nga kita magpaningkamot o magtrabaho para sa atong umaabot dinhi sa kalibutan. Apan hinundume nga atong kapalaran mao ang pag-apil sa gingharian sa Dios. Buhata ang kinahanglan para sa himaya sa Dios dinhi sa kalibutan, apan mag-invest sa mga kahimtang sa langit. Kay gisulat sa Mateo Kapitulo 6, versikulo 19 hangtod 20, naniingon, ayaw kamo pagtigom og mga bahani alang sa inyong kaugalingon dinhi sa yuta. Kay tayaan lamang kini o kutkuton sa anay o kawaton usab sa mga kawatan. Pagtigom hinuon og mga bahandi alang sa inyong kaugalingon didto sa langit, diin walay taya og anay nga makakutkot niini ug walay mga kawatan nga makakawat niini. Labaw sa tanan, ang atong tinuod nga kapalaran mao ang pag-uban ni Kristo nga nagdayeg sa pagsimba kaniya ug samahan sa ilang mga trono sa ilang gingharian. Hinaot nga kini nga kamotoran makahatag og inspirasyon sa ato bisan sa nakanilaing mga hagit nga atong giatubang. Ako, kinsa si Jesus nagsulti nga ako. Ug akong kapalaran mao ang pagdayeg sa Dios uban sa akong tibuok kasing-kasing, kalag, hunahuna ug kusog. Kini ang paagi sa mga batan-on sa pag-revive sa atong espiritualidad, pagbalik sa cross aron makita ang atong identidad, paghigugma sa Dios ug sa uban isip atong katuyuan, ug pagtan-aw sa iyang gingharian. Isip atong kapalaran. Sa pagtapos sa atong mensahe para sa Youth Sunday 2024, aniya ang usa ka skit nga ipakita sa atong CYF nga nagpakita sa atong pagunahuna karong adlaw. Salamat.
Magaandam kita sa atong mga halad. Ikaduhang Korinto, Kapitulo 9, versikulo 7. Ang matag-usa maghatag sumala sa pagbuot sa iyang kasing-kasing. Dili lang nagapanuko ni ingon nga pinugos. Kay ang Dios nagahigugma sa malipayong maghatag. Ihatag nato ang atong mga halad o pagpasalamat. When the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will dance like David danced. When the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will dance like David danced. I will dance, I will dance, I will dance like David danced. I will dance, I will dance, I will dance like David danced. Dance like David danced. When the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will dance like David danced. And I will dance, I will dance, I will dance like David danced. I will dance, I will dance, I will dance like David danced. I will
nagaampo kita. Among mahinatagon o mapaninggaon nga amahan. Salamat sa kadagaya, sa gugma, ug mga nag-awas-awas nga grasya nga among nadawat sa matag adlaw. Dawata ang among mga halad o pagpasalamat diha kanimo, nga kani mahimong grasya sa kadaghanan ug sa mga misyon nga ihatag nimo kanamo. Sa ngalan ni Jesucristo, Amen. Dalaygon ang Dios sa kinabuhi sa atong mga kabatanunan, sa pagpangulo sa atong pagsimba, sa paghatag sa pagpamalandong, sa pag-awit, sa pagsayaw diha sa Ginoo. Malipay gayud kita nga makita nato ang mga kabatanunan nga mangulo sa pagsimba. Maski kausa lang sa usa ka tuig, kay mas maayo nga mangulo sila dinhi kaysa mangulo sila sa gawas. Okay pod mangulo sila sa gawas, pero masugod diri ang paghulma sa ilang kinabuhi. Busa atong gidapit ang tanang mga kabatanunan sa paghalad sa inyong kinabuhi, sa atong kinabuhi sa Ginoo. Naay daghan kaayong distraction sa kinabuhi. Daghang kaayong mga changes sa kinabuhi. Naay daghang mga tentasyon, mga hagit. But young people, do not forget your identity and destiny in Christ. Remember the face, your face. You are forgiven, you are adopted, you are chosen, you are equipped in Christ Jesus. You are loved by the Lord. O buot sa Dios nga mulampos gayod ikaw sa imong kinabuhi, sa imong pagtuo. Sama sa atong igsuon si Rafael, atong iampo siya og ang mga kabatanunan, mahimong mga kapitan sa barko, mahimong engineer, mahimong doktors magtutudlo. Apan dili mahitabo kadto kung wala ang paghulma dinhi. So atong palakpakan, pasalamatan ang Ginoo. Atong ihalad mga igsoon ang atong kinabuhi ngadto sa Ginoo. Sa mag-aawit kita niining awit sa hagit, dili lang sa kabatanunan, kundi kanatong tanan nga mga hamtong sa paghalad sa atong kinabuhi sa Ginoo. Kay siya dili gayod makalimot kanato. Atong gidapit unya ang mga kabatanunan, mga young people nga niadinhi, na pwede ka mong muanhi diri sa tubangan sa pagtapos sa atong awit alang sa special prayer alang kaninyo. Atong awiton ang awit. Who am I that the highest King would welcome me? I was lost, but He brought me in. All His love for me, all His love for me. Who the Son sets free, all is free. Free at last, He has ransomed me, and His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free, always free. Father's house, there's a place called
you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am. I am who you say I am. Who the Son sets free, always free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Walay mga batanon nga magpaampo. O Dios, ikaw tag-iya sa among kinabuhi. Salamat Ginoo nga imo kaming gipasaylo, imo kaming gidawat, imong mga anak, imo kaming gipili, ug imo kaming gisangkap. Busa Lord ania ang mga kabatanunan. Taliwala sa daghan nga mga distractions, kausaban, ug mga kagubot, hagit, problema, kabugat sa mga pag-eskwela, trabaho, ug sa kalibutan. Salamat Lord nga dili sila makalimot sa imong dakong gugma kanila, nga sila gipasaylo, gidawat, gipili ug gisangkap. Salamat Lord sa imong espesyal nga pagpanalangin Ginoo kanila. Aron o Dios sila magatubo padayon sa kaalam ug kahibalo ug masangkap Ginoo sa tanang maayong butang, pinaagi sa mga espirituhanon ug relihiyosong buluhaton ug sa pagsangkap kanila sa pangtinibuok gayod, aron sila Ginoo magmalipayon, magmadasigon ug molampos sa ilang mga pag-eskwela, malayo Ginoo sa dili maayo nga mga influensya sa kinabuhi ug panalanginan aron mahimong buutan nga mga bata ug magmalambuon sa tanang butang. Salamat Ginoo nga nakaplagan gayod nila ikaw among manluluwas ug Dios ug dili gayod ka na mawala ngadto kanila ang ilang pagkaila sa ilang kaugalingon dinha kanimo. Busa Lord, salamat imong gidawat ang among mga pagdayeg ug mga pagsimba. Salamat Lord, ikaw nahimuot sa paghalad sa among mga kinabuhi. Dili lang sa mga kabatanunan. Lakip ang mga ginikanan, Ginoo. Panalangini sila nga mahimo nila ang ilang mga responsibilidad sa pagsuporta sa mga kabataan. Ug kaming tanan sa tibuok iglesia, sa among buluhaton sa Christian education and nurture, tabangi kami Ginoo nga mahimo namo ang among ministeryo sa pagmatuto sa mga kabataan sa mga kabatanunan. Lord, salamat imong gidawat ang among pagdayeg ug imong gidungog ang mga pag-ampo sa imong mga katawhan. Bisan pa kami
sa hilom nga among mga pag-ampo. Salamat imo kaming gisangkap sa mga balik kami ngadto sa tagsa-tagsa ka panimalahay og trabahoan karong simanaha. Kubani kami Ginoo, giyahay kami Ginoo. Tagay kami sa kalinaw o kalampusan sa among mga pagpaningkamot, buhat o pag-alagat. O karon ang Dios nga magbubuhat, manduluwas ug magsasangkap, diha kaniya uban kaniya ug alang kaniya, matagamtaman sa katawhan, kahulugan, katuyuan, katagbawan sa kinabuhi, karon hangtod sa walay katapusan, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am. I am who you say I am. Who the sun sets free, always free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. Happy Youth Sunday!